marami po yung walang trabaho. Oh, well, napapansin ko nga ho, maraming mga data ngayon na questionable. Gaya po niya, ano po kaya nagtrabaho? Kasama po ba dyan yung mga na tao nagtatrabaho, nag-networking, nag-sales, pero walang mga benepisyo, walang mga insurance, walang protection, security of tenure. Kasama po ba dyan? Pag sanama mo yan, hindi yan yung sinasabi natin na trabaho na may security. Yung trabaho na baka ang kailangan po natin ay yung trabaho na talagang magkakaroon tayo ng abilidad at kapasidad na iangat ang sarili natin sa kahirapan, makapag-ipon, makabili ng bahay, makabili ng kotse, makapagpaaral ng ating mga anak sa maayos sa eskwelahan. Yan ang trabaho hinahanap natin. Yung nagbibigay ng mataas sa sweldo, hindi yung siguro dito, magtanong lang tayo dito sa kwartong to Ilan pa talaga sa atin ang merong trabaho na secured sila at merong future na inaasahan? Natin nila, baka mas marami sa atin, hindi. Mas marami sa atin, diskarte. So, dyan kailangan pumasok ang gobyerno. Government must allow an environment that will allow people to have or to look for many jobs or businesses to put up business so that people can have the chance to pick the jobs they want. Ito na lang po pinagmalinaw na example. Punta ko kayo ng Hong Kong, Singapore, Middle East, Europe. Sa mga bansa po niyan, kahit sa US, ewan ko sa US ngayon, gaya pa rin ekonomiya nila. Laging mas mataas ng 30% ang mga negosyo na naghahanap ng trabahador kaysa sa mga trabahador na naghahanap ng trabaho. Kaya tayo mga Pilipino nag-OFW. Dahil kulang ang tao nila doon sa demand ng trabaho doon. Bakit ganon? Kasi maganda ang polisiya nila, maganda ang peace and order situation nila. Kaya ang mga negosyo doon nag-establish ng kanilang mga factory, kanilang mga businesses. At sa pag-establish doon, nangangailangan ng laborer na kulang ang tao nila. Ganyan ang dapat na sitwasyon sa ating bansa. Maging dumami ang mga negosyong pumasok dito para dumami opportunity ng trabaho. Bakit wala? Samantalang ang daming bakanting lupa dito, ang trabahador dito, over 110 million, English speaking, mababait, masisipag, magaling makisama ng mga Pilipino, matatalino. Bakit nagpupunta doon sa Vietnam, na hirap magsalita ng English ang tao? Pumupunta sa iba't ibang lugar na hirap magsalita ng English. Kasi nga po, the environment here in the Philippines is not conducive for business. Peace and order is a big problem. The kidnapping, yung kasuhan, wala ka maasahang hustisya, ninakawan ka, taon na, hindi ka pa makasingil. Diba? Nervous ka mag-ikot-ikot dahil baka may adik, may patayan, baka kikila ka ng polis, ang daming taas ng red tape, ang daming korupsyon. Kaya mga businesses would not invest here. Yun ang problema. Ang problema is government. You know, grabe. Kita niyo po Kunyari, pupunta tayo sa isang factory, tatayo ka ng factory. Kukuha ka ng mga national permits and clearances. Pag SEC ka, baka dumaka pa ng DNR, magbubumbero ka pa, diba? National, and others, diba? BIR. Tapos pag natapos mo lahat yan, pupunta pa ng local government. Ayan na, problema ka lang. May mayor's permit ka na, may clearances ka na. Kung ano pa, kung mahabang design naman yan, tapos magbabarangay ka pa. Association dues. Association dues ka pa. So sa lahat ng yun, puro problema yun. Iba yung susuhulan mo sa taas, iba yung susuhulan mo sa baba, iba yung susuhulan mo sa barangay. Magsusuhol ka pa sa pulis. Pag nanakawa ka pa, maghahanap ka pa ng contact sa customs, sa pulis, sa NBI para maghabol. Tapos pagdating na, dahil proseso, so wala na. Wala na, hindi ka na makakabawi.
Diba, kalimutan mo na lang, humanap na lang ng connection. Kaya ang hirap magnegosyo rito. Lupa, magpapatransfer ka ng lupa, gagamit ka ng lupa. Eh, yung lupa, puro nakatiwang mo, wala namang gumagamit. Ikaw gusto mong i-develop, pagandahin, lagyan ng, something useful. Ang dami mong problema ang haharapin. Pagka nagalit ang DNR sa'yo, patay ka, hindi lalabas ang permit mo. Makuha mo ang DNR, magalit ang mayor sa'yo, hindi mo makuha ang permit mo. Nakuha mo mayor's permit, ang DNR, magalit yung barangay chairman sa'yo, wala ka na naman. Yun, sa DNR, EMP, these are all sources of work, businesses for the country na wala, hindi natin ma-utilize only because yung sistema is hard. Kaya ang isa ko natin gagawin, Business Global Islands. Walang pakialam ang national government at local government dyan. That's going to be a stand-alone business economic hub. Pagdating mo dyan, 30 minutes, kuha mo ang permit mo. Ganun po yan. Walang korupsyon, tax holiday, walang red tape. Secured. Papangako ko po sa inyo na walang patayan anong nakawan dyan na magaganap ng hindi mahuhuli ng same day. One day lang. Yes. Okay, Secretary. Ay, Congressman pala. Hindi pa. Chairman. Akala ko. Ayaw po tawag ng Congressman, korap na ang dating. Oo nga, maganda nga. Chairman na lang kasi mas magandang dating kaysa Congressman. Kasi Congressman ang tawag dyan eh. Okay. Gusto kong tanong, Chairman, masyadong controversial na ang vloggers. Kung sakaling palarin ang Bisaya Gyud, ang isang kahilingan naming mga vloggers, we can have a standard law for the vloggers because a vloggers is one another of income. Marami na tayong, ang bansang Pilipinas, kulang tayo sa trabaho, jobless karamihan. So itong bilang isang vloggers, nakakatulong na ito sa ating pamilya. And now, ang Congress, tinatakot pa tayo. O tinatakot pa ang vloggers. Ginagamit nila yung powers of law, yung gobyerno, na para takutin yung mga Pilipino na gustong makatulong sa bayan at gusto lang ilabas ang katotohanan, tinatakot nila. So, timely, after this election, sana kayo na, Chairman, ang magpapalabas ng ganyang batas na lahat ng vloggers, nanawagan ako sa lahat ng vloggers, itong press conference natin, i-share nyo lahat. Kasi nga, tayo lagi ang pinag-iinitan ng Congress kasi tayo ang naglalaban ng katotohanan. So, para hindi nila tayo masupil yung mga, kasi sa totoo lang ang laging pinapalitaw nila, palaging may fake news from the vloggers. Pero ako mismo as witness, ang start of fake news si President Marcos Jr. Saka ko na ipaliwag other details yun, bakit siya nagsimula ng mga fake doon before the election. Siya ang nagsimula ng fake news. So, doon sa trolls naman and fake vloggers, sila rin ang nagsimula niyan. Tinotolerate nila ang mga bayaran. Katulad nito, tinatarget nila si Supremo Dado. He is an individual person. Magkaiba yung individual at saka as a politician. Kasi the politician is subject for criticism, Pero yung private individual, magkaiba eh. So, putuloy ko na yung tanong ko, sana magawa ng batas. Kasi para magkaroon tayo ng standard, kasi hanap buhay na ng Pilipino ito eh. Pagkakitaan ito para makatulong sa pamilya at mababawasan yung mga jobless. Yun lang po, Chairman. Po, Colonel, garantisado po yan. Proposal nga po namin dyan yung Magna Carta for Vloggers and Internet Users Act. Atin po susunod. Secondly, ang gawin natin,
yung mga congressman na nakaapi ng mga vloggers, kampanya nyo matalo at mag-iboto. Dahil pagka natalo po yan, magba-vlogger na rin po yung mga yan. Maintindihan. Anyway, yun po. Yan pagba-vlog at pagsasalita using the internet is a guarantee. Is a guarantee of our freedom of expression. Talagang pwede mong gamitin ng media and ng internet para i-redress or sabihin ang iyong mga salubin sa pamahalaan. So, puprotektahan po natin. Yes. Ako, sir. Sir. No doubt, yung grupo namin na panatera, no doubt, malaki ang tiwala namin sa inyo, sir, and sa party list natin. So, wala kami actually tanong. Pero wala kaming alam kung ano yung pwede namin may offer but yung mga channels namin at saka yung mga sarili namin. Kasi naniniwala kami na yung boto natin for Bisaya Youth Party List is para sa bansang Pilipinas. And kami, even if ginagalito tayo, tuloy-tuloy pa rin kami. Ngayon, gusto po namin malaman from you ano po yung pwede namin maitulong ng aming grupo para mas maging successful pa yung mga gusto nyo mangyari sa bayan natin para maging mas successful pa yung party list sa kanyang advocacy para kami, yun lang yung pwede namin maitulong, sir, sa inyo. Salamat, boss. Well, una, I salute you for standing up for what is right and the courage that you're showing. Talagang naninindigan kayo laban sa pamahalaan. Kaya kayo pinag-iitan ninyo to continue to say what the right thing. And nakilala na kayo. So asahan nyo ng aking suporta at tulong sa inyo ay naroon. At kahit saan nila kayo dalhin, dadalawin ko na lang kayo. At itatakas ko kayo, padre. Anyway, yung i-discuss po natin, itong diniscuss ko ngayon para maliwanagan ng tao na mali na talagang ginagawa, bukod pa sa mga ginagawa niyo, pork barrel na yan eh. Ang kailangan na dyan kasuhan at paimbisigan, pakulong na yung pagkakagamit nila ng pork barrel. Bawal na po yan. Bawal na yan. Kaya yan pinagbawal dahil source nga po ng corruption yan. And that's what we're seeing today. At ang patuloy pong patuloy yung ginagawa, pag-explain, pag-convince ang mga tao, pag-share nitong mga ginagawa